Ang balitang pagtanggi ng US Securities and Exchange Commission o SEC sa application po ng Spot Solana Exchange Traded Funds or ETF ay malaking usapin dito po sa mundo ng cryptocurrency. Sa kabila po ng mataas na inaasahan ng mga investors para sa mga Solana ETF, nananatili po ang pagtutol ng SEC. Dahilan para mag-alala ang marami tungkol sa potensyal ni Solana na maabot ang presyong $300. Ayan. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano po ang ibig sabihin ng desisyong ito, paano po ito nakakaapekto sa presyo ni Solana, at ano po ang maaaring epekto nito sa atin bilang mga traders at investors ni Solana. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisan po natin ang pagpapaliwanag sa kung ano nga ba ang Solana ETF at bakit po ito mahalaga. Ayan, ang Exchange Traded Fund o ETF ay isa po itong investment product na parang mutual fund ngunit direktang naiti-trade sa stock market. Kung ang isang cryptocurrency tulad po ng Solana ay magkakaroon po ng kanyang sariling spot ETF, magbibigay po ito ng pagkakataon sa mas maraming investors na makilahok or makijoin sa market nang hindi po direktang bumibili ng Solana. Ang ganito pong uri ng ETF ay makapagbibigay ng mas malaking exposure kay Solana sa mas maraming tao, kabilang na po ang mga traditional na investors sa mga stock market. Ngunit sa kabila po ng potential nitong mapalawak ang adoption ni Solana, mahigpit po ang regulasyon ng SEC. Isa po itong ahensya ng gobyerno ng US na responsable sa pagtiyak ng transparency at integridad ng financial markets. Hindi po basta-basta na inaaprobahan ang crypto ETF dahil sa isyong kaugnay ng seguridad or security. Yan, maliban sa security ay ang manipulation po sa presyo at kawalan ng sapat na regulasyon. Ngayon ay bakit po hindi aprobado or ni-reject ng SEC ang Spot Solana ETF? Yan, ayon po sa balita ay dalawang application mula sa 5 prospective issuers ng Spot Solana ETF ang naabisuhan ng SEC na tatanggihan ang kanilang 19B-4 filings. Ang 19B-4 filing ay isa po itong dokumentong kailangan para sa mga regulasyon ng securities upang mag-launch ng bagong investment product tulad ng isang ETF. Ngayon ay meron pong mga tatlong pangunahing dahilan kung bakit tinanggihan ng SEC ang mga application na ito. Una ay ang regulatory concern. Naniniwala po ang SEC na ang cryptocurrency market kasama po si Solana ay madaling i-manipulate dahil sa kakulangan ng tamang oversight. Yan, pangalawa ay ang kawalan po ng comprehensive na crypto framework. Hanggat wala pong malinaw na regulasyon para sa buong crypto industry, nagiging balakid po ito sa pag-approve ng anumang crypto ETF. At pangatlo ay ang kasalukuyang administrasyon. Maraming eksperto ang naniniwalang ang kasalukuyang liderato ng SEC ay hindi po interesado sa pag-approve ng anumang spot crypto ETF. Kaya posibleng magbago po ito sa pagpasok ng bagong chairman next year. Yan, or sa January. Yan, January next year. Ngayon ay ano po ang nangyari sa presyo ni Solana? Ayan, kasalukuyang nasa $240 po ang presyo ni Solana. At bagamat matatag po ito sa resistance level nito, hindi pa ito nakakapag-breakout patungo sa target na $300. Ang optimism po sa market ay humina dahil sa balita ng pagtanggi ng SEC. Ngunit hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng paglago nito. Kung technical po ang pag-uusapan, ang presyo po ni Solana ay nasa consolidation phase kung saan ang presyo ay naglalaro sa maliit na price range bago ang isang malaking paggalaw.
Maraming analyst ang naniniwala na si Solana ay handa na para sa isang breakout na maaring magdala sa presyo nito sa pagitan po ng $290 hanggang $300. Lalo na po kung magkakaroon po ng positibong balita sa susunod na mga linggo o buwan. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni Solana. Ayan. Para sa atin ay meron pong ilang mahalagang epekto ang balitang ito. Ayan, una ay magkakaroon po ng pagbagal ng institutional adoption. Kung aprobado ang spot ETF, mas marami pong malalaking institution ang maaring mag-invest kay Solana. Ngunit dahil po sa tinanggihan ito, posibleng maghintay pa ng mas matagal bago po natin makita ang mas malaking adoption nito. At maliban rito ay ang pagkakataon po sa presyo. Habang nasa consolidation phase, itong si Solana ay maaari pong samantalahin ng mga traders at saka short term na yan maaari pong samantalahin ng mga traders ang short term na fluctuations sa presyo nito. Subalit para naman po sa mga long-term investors ay kailangan pong maging maingat at subaybayan po ang developments sa global crypto market. At nandyan na rin po yung ating pagbabantay sa regulasyon. Yan, so kung ano ang kung saan po patungo ang regulasyon. Kaya mahalagang unawain po natin na ang regulasyon sa ibang bansa tulad po ng US ay meron po itong direkta na epekto sa global crypto market. At syempre kabilang na po ang presyo ng mga assets tulad ni Solana. Kaya ayan, ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang pagtanggi po or pag-reject ng SEC sa spot Solana ETF ay isa po itong paalala na bagamat mabilis ang pag-usbong ng cryptocurrency, hindi pa rin po ito lubos na naaayon sa mga regulasyong pang-finansyal. Para sa mga Pinoy crypto enthusiast, ito po ay isang pagkakataon upang pag-aralan pa ang market at maging mas maingat sa ating mga desisyon sa pag-i-invest. Si Solana po ay nananatiling isang promising na cryptocurrency na may advanced technology. Ngunit ang growth o paglago nito ay hindi po nakasalalay lamang sa presyo, kundi pati na rin sa tiwala ng mas malaking investment community. Kaya ang key takeaway ay sa mundo ng cryptocurrency, mahalaga pong maging updated, maingat at handa sa anumang pagbabago. Yan, kung gusto mo pang mas maintindihan ang mga ganitong balita o usapin ay mag-subscribe at abangan po ang aking susunod na video para sa mas malalim na usapan tungkol sa cryptocurrency at blockchain technology. At ayan, marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.